sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa dakilang Diyos sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng ganitong pagkakataon, no? Na tayo makarinig, patuloy na makarinig ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. Ano, ha? So, but before anything else, tayo muna po ay mag-pray, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa araw nito, sa gabing ito, sa panibagong pagkakataon na kami makakarinig ng iyong mga salita. Salita na nagiging gabay namin sa araw-araw. Salita mo na aming kalakasan. Kaya Lord, sa gabing ito, hiling namin na pagkalooban niyo po kami ng tengang marunong makinig at pusong marunong tumanggap, Panginoon. At dalangin din po namin ang gabay ng iyong banal na Espiritu upang pagkalooban kami ng ganap na pangunawa sapagkat inaamin namin na wala po kaming magagawa kung wala kayo. Ama, maraming salamat po sa mga kapatid namin na tinawag mo sa gabing ito upang makatanggap ng pagpapalang nagmumula sa iyong mga salita. Lord, may your name be glorified tonight. And we bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Purihin ng Diyos, mga kapatid.
Praise God. At hindi natin kakalimutan ang mga kapatid natin na nagse-celebrate ng kanilang special day today, October 2, 2024. Happy birthday, Sister Risa Villanueva, Sister Joanna Canindo, Sister Jessily Abena, Giselle Abena, Sister Josie Denaco, Sister Ludi Atienza, and Sister Tess Hongko. Puri ng Diyos. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Pasok, Brother Bong. Yan, happy birthday again. Once again, mga kapatid, enjoy your day. Mga kapatid, ihanda na po natin ating mga sarili. Tawagin natin ang mga kasama natin sa bahay para sama-sama tayong magpuri, dakilain ng ating Panginoon. So, let's welcome our praise and worship team. Yan. Hello po mga kapatid. Good morning po. Magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat po ng nanonood saan mang dako po ng mundo. Handa na po natin ang ating mga sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord, for this day. Napakagandang araw upang magpuri at magpasalamat tayo sa Panginoon. Handa na ba tayong umawit? Thank you, Lord. Amen. Alam kong handang-handa na tayong lahat. Praise God. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. How wonderful are your gifts to me. How good they are. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy, Lord. Worthy. Hallelujah. Sige, awit na tayo sa Panginoon. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. One more time. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko siyang nag-iingat. One more time. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa.
ako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasan nagbuhat sa Kanya. Hallelujah. Tanging Siya lamang Ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalaslan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalaslan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Napakabuti na ating Diyos. Alam niya lahat eh. Alam niya yung nangyayari sa atin. Alam niya kung nahihirapan tayo, nagagalak tayo. Alam niya. Kaya sa Kanya natin pagkatiwala lahat. Napakabuti na ating Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Hindi niya pangako niya, hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Kaya ang tiwala, tingin lang sa Panginoon, tingin lang sa Kanya. At may magandang mangyayari sa ating buhay. Amen. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla.
na puno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. One more time, Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan. Huwag pababayaan. Yan ang samo ko, O Jesus. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. One more time, Yahweh. Yahweh, hallelujah. Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan.
Jesus. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory, hallelujah. Napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos. Amen. Last week po, na-introduce na po ni Ninang Remy yung new series natin, which is all about the book of the Romans. Tonight, tayo po ay mag-start sa chapter 1, verse 1 to 10. Kaya po, let us welcome our beloved pastor, Pastor Oying Cabral. Sa ating mga kapatid na sumusubaybay dito sa Bible Study Lessons every Wednesday, magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi kung saan man kayo naroroon. Ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa inyo at ang dalangin ko ay patuloy kayong ingatan ng ating Panginoon. At sa ating pagpapatuloy ng ating Bible study, tinalakay po natin last week ang tema ng Roma, ng libro ng Roma. Tinalakay doon kung bakit isinulat ni San Pablo ang Book of the Romans. Kaya ngayong gabi, ngayong sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Roma 1. Bago ko ako mag-umpisa mga kapatid, mananalangin muna ako. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin at patuloy na pinagkakaloob. Nalangin ko po sa mga oras na ito, patumayan mo po ako at ipadala mo po ang banal na Espiritu upang ang aking sasabihin ay makapagbigay ng kapangyarihan sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa ating Bible study lessons. Pagpalain mo po ang mga salitang aking babanggitin at lahat ng papuri ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Roma 1, talata 1 hanggang 10. Ang aking pong titulo ay Passion for the Gospel. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power, according to the Spirit of holiness, by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ. To all those in Rome who are loved by God and called to be saints. Verse 8, first I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. God, whom I serve in my spirit in preaching the gospel of his Son, is my witness how constantly I remember you in my prayers at all times, and I pray that now at last, by God's will, the way may be open for me to come to you. Mga kapatid, ang tema ng Romans sa aking binasa dito sa Roma 1, talata 1, ito pong passion ng ating ni San Pablo for the gospel is sin from the opening verse pa lang ng Roma 1. Kaya sinabi niya that he had been set apart to proclaim the gospel to unbelievers. Ang gospel ng ating Panginoon is the power of God for salvation and that radically changes the lives of all who put their faith in Jesus Christ. Nasa Roma 1:16 po yan. Kaya pagdating sa Roma 16:25, mababasa natin doon that the same gospel would strengthen believers in Rome. Ngayon po, talakayin natin yung Roma 1, talata 1. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Si San Pablo ay tinawag niya ang kanyang sarili na servant of Jesus Christ. Paul was completely surrendered to the will of his master. What does this mean for us to be servant of Jesus Christ? It means that we give up our desires in favor of God's desires.
Kaya kung ikaw ay servant ng ating Panginoon, Heso Kristo, you are interested in pleasing Him and not interested in pleasing man. Kung ikaw ay servant ng ating Panginoong Heso Kristo, you should not care about pleasing anyone else unless, mga kapatid, pleasing them will lead them to please your Master, who is Jesus Christ. Kaya nga bilang isang servant ng ating Panginoon, ang ating Master, there can only be one Master. Binanggit po ng ating Panginoong Heso Kristo sa Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Pangalawa po, mga kapatid, una, Paul as a servant of Jesus Christ. Pangalawa, called to be an apostle. Paul was called to be an apostle when the risen Jesus Christ appeared to him on the Damascus Road. Ang salitang apostle po, mga kapatid, means one who has been sent. An apostle was commissioned with the authority of the one who sent him. Katulad po ng ating binasa, si Apostle Paul ay commissioned o chosen by Jesus Christ to be his apostle. The apostles were specifically called by Jesus Christ and had seen the risen Lord. The apostles established and governed the early church, mga kapatid, under the lordship of Jesus Christ. Kaya nga in some respects, the apostles of the New Testament were like the prophets of the Old Testament. They had authority to speak and write the words of God. Pangatlo po, mga kapatid, si Paul po ay set apart for the gospel of God. Paul also wrote that he was set apart for the gospel of God. Not only was Paul a servant of Jesus Christ, not only was he an apostle of Jesus Christ, called and sent by God, Paul recognized that he had been selected by God to share the message of hope and salvation around the world. God had commissioned Paul to proclaim and teach the good news of Jesus Christ with all nations. In the letter to the Galatians, we read about God's specific appointment of setting Paul apart for the gospel. Galatians 1:15-16. He who had set me apart before I was born and who called me by his grace was pleased to reveal his Son to me in order that I might preach him among the Gentiles. Kaya tayo rin, mga kapatid, tulad ni San Pablo, tinawag tayo ng ating Panginoon and was set apart to do His work. Bilang kanyang mga servant at gawin ang kanyang pinagagawa sa atin to share the good news to all the nation. Kaya ito pong sulat ni San Pablo ay hindi lamang kanyang trabaho. Mandi inilatag niya ito sa taga-Roma at ngayon po inilatag na rin niya sa mga hintil na katulad natin na binigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon. It is not just the preacher's job. It is a job of all Christians who have accepted Christ Jesus as Lord and Savior. Kaya kapag sinusunod mo ang ating Panginoong Hesukristo, then you are commissioned and set apart for the gospel. This idea of being set apart also relates to the Christian concept of sanctification. Pagkat hindi mo maihahayag ang banal na salita ng Panginoon kung hindi mo i-set apart ang iyong sarili para magamit ka ng ating Panginoon. Setting us apart means being holy. Setting apart for His Master's use. In that sense, God has set every believer apart to represent Him in the world, not just those called to vocationary ministry. Kaya ito pong libro ng Roma was written about the Lord Jesus Christ. Kaya after sharing the nature of His ministry, Paul elaborated on the nature of the gospel itself. Kaya pagdating po dito sa talata 2, sinabi niya, which He promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures. Kaya ito pong pinakasentro ng pagtuturi ni San Pablo is the center, ito po ay napapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit kamo? Pagkat si Hesukristo is the promised one.
Paul is talking about the Old Testament when he refers to the Holy Scriptures. Dito po sa binasa natin sa talata 2. One of the ways that we know that Jesus Christ is the Messiah is fulfilled prophecy. There's no way that these prophecies could have been fulfilled in the Lord Jesus Christ by accident, mga kapatid. After Saul or Paul, na tinawag na ng ating Panginoon, was saved, he opened the Old Testament and saw Jesus on every page of the book, mga kapatid. Kaya nga dito sa John 5:39, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Ang unang promise ng ating Messiah came on all the hills of Adam and Eve. Ang pagkahulog sa kasalanan ng ating mga unang magulang ay nag-promise na ang ating Panginoon, ang Diyos ng kaligtasan. Dito sa Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. The Apostle Peter wrote that God planned to send Jesus before the foundation of the world. Sa 1 Peter 1:20, sinabi niya, He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last days for your sake. The gospel was rooted in the mind of God for eternity and fulfilled through the life, death, and resurrection of Christ Jesus. The original promises came through the words of the ancient prophets in the Holy Scriptures. Ito pong 2 Peter 1:16-21, babasahin ko po mga kapatid. Ito ay sapagkat hindi kami sumunod sa mga katang-isip na maingat na ginawa ng ipakilala namin sa inyo ang patungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. Ito ay sapagkat nakita namin ng ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito ay nangyari nang marinig niya ang gayong uri ng tinig na dumating sa kanya mula sa napakadakilang kaluwalhatian. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Narinig namin ang tinig na ito mula sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Taglay na namin ang salita ng mga propeta na lubos na mapagkakatiwalaan. Makakabuting isaalang-alang ninyo ito. Ang katulad nito ay isang ilawan na nagliliwanag sa kadiliman hanggang sa babanaag ang bukang liwayway at ang tala ng umaga ay sumikat sa inyong mga puso. Higit sa lahat, dapat ninyong unang malaman na alinmang pahayag sa kasulatan na hindi nagbuhat sa sariling paliwanag. Ito ay sapagkat ang mga pahayag ay hindi dumating sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi nagsalita ang mga banal na tao ng Diyos nang sila ay ginabayan ng banal na Espiritu. Sa talata verses bago muna ako talakayin ang verse 4, mga kapatid. Pagpapatuloy ko, sinabi ko kanina that the center of Paul's horizon is that Jesus Christ is the promised one. Ang susunod po, mga kapatid, that Jesus is the provided one. Sa verses 3 and 4, concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness, by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Speaking of his humanity, Jesus was as a descendant of David, a rightful heir to Israel's throne. Sa mga talatang ito, mga kapatid, we see his absolute humanity and his absolute deity. Jesus is not a divine man or a human God. Jesus was and is the God-man. It is as much a heresy to deny his humanity as it is to deny his deity. He was born of a virgin into his world. Kaya nga sinabi ni San Pedro sa 2 Peter 2:1, but there were also false prophets among the people,
even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. Kaya nga po ang salitang heresy, this is something that if it were true, would falsify the Christian gospel. Kaya ipiniliwanag po ni Peter that kung yung mga sinasabi mo ay nagbibigay ng hindi patungkol, hindi katotohanan, ito po'y malaking kasalanan sa ating Panginoon. Pangatlo po, mga kapatid, tatlong Paul horizon. Jesus is a powerful one. So verse 4, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Si Jesu Cristo po ay walk out of the grave. We know that Jesus Christ rose from the dead because the Bible says that He showed Himself alive by many infallible proofs. The word infallible means incapable of making mistakes or being wrong. Sa Acts 1:3, scholars have said that there is more proof that Jesus Christ rose from the dead than there is that Julius Caesar lived. Ba? Binanggit pala ito ng mga scholars, sa mga kapatid. Paul, who was an intellectual genius, said with no doubt, no stammer, hindi po siya, wala po siyang pag-aalinlangan, hindi po siya nautal, at hindi ba siya nagbigay ng apology. Sinabi niya talagang si Jesus Christ walk out of the grave. Paul went everywhere preaching the resurrection of Jesus Christ. And ang pangapat po, mga kapatid, Jesus is a pure one. Jesus is not only a powerful one, but is the pure one. Jesus was totally and absolutely sinless in His humanity and His deity. Ito po ay binanggit ni San Pablo sa Hebreo 7:26. Such a high priest truly meets our need, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. Sa pagpapatuloy ng verse 4, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. The most conclusive and irrefutable evidence of Jesus' divine sonship was given with the power of the resurrection from the dead. Ito po'y mababasa natin sa Acts 13:29 to 33. Basahin ko po, mga kapatid. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa Kanya, siya ay ibinaba nila sa krus at inilibing. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw, siya ay nagpakita sa mga sumama sa Kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. Ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya sa atin sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng muling pagkabuhay kay Jesus, gaya ng nakasulat sa kaikalawang awit. Ikaw ang aking anak, sa araw na ito ako'y naging iyong ama. By that supreme demonstration, mga kapatid, of His ability to conquer death, ito pong kapangyarihan na ito na it only belongs to God Himself, sapagkat siya po ang giver of life. He established beyond all doubt that He was indeed God, the Son. According to the Spirit of holiness is another way of saying according to the nature and work of the Holy Spirit. It was the Holy Spirit working in Christ who accomplished Jesus' resurrection and every other miracle performed by Him or associated with Him. In the incarnation, Jesus Christ was conceived by the power of the Holy Spirit and was raised from the dead by the power of the Holy Spirit, the Spirit of holiness, mga kapatid. Sa verses 5 to 6, ito po ang isinulat ni San Pablo, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ.
Believers experience two things dito po sa sinabi ni San Pablo about the resurrection power of Christ. Unang-una, it begins to transform their lives. First, we receive His grace. God graciously forgives our sins when we believe in Him as Lord. In doing this, we are committing ourselves to begin a new life. Kaya po tayo ay mapatawad at na-resurrect ang ating Panginoon, tayo rin po ay nagkaroon ng bagong buhay. Tinawag po tayong born-again believers. The second thing, we receive an apostleship title. While grace has to do with our redemption, apostleship has to do with our responsibility. As mentioned above, an apostle is one who is sent on mission. Kaya ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo demands that we share His message with those around us. We are apostles in that we are sent out to be His hands and feet. Ito po ang ating gawain bilang tagapaglingkod ng ating Panginoon, iniligtas at binigyan ng panibagong buhay, panibagong horizon sa ating katawang lupa. Ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan ay patuloy na sinasanctify ng ating Panginoon at mapagpapatuloy natin yan sa pamagitan pag-aaral ng ating mga banal na salita at patuloy na kinukomisyon tayo ng ating Panginoon upang ilahad ang kanyang mabuting balita sa ibang lugar na ating mapupuntahan. Ang resulta ng grasya ng ating Panginoon and our apostleship should be seeing others become obedient to the faith. Yan po ang ating pong responsibility. Kaya Paul reminded the Romans that they were among the nations who had received God's gift of salvation. They had been called by Jesus Christ because Jesus' redemption was not limited to a particular group. His offer is universal. We receive the same calling and privilege today, mga kapatid, as heirs to this Gentile salvation. God also calls us to share the gospel. At pagdating dito sa verse 7, mga kapatid, Paul offered his greetings to the Christians in Rome. But even as he identified the recipients of the letter, he continued to focus on Christ. He reminded them that they were loved by God. They are also saints, a term that emphasizes a call to holiness. God has set them apart and they held a position in God's eyes that reflected that reality, mga kapatid. Kaya Paul used a common prescription para sa kanila as an initial blessing for the Romans. Grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ito pong prescription na binigay ni San Pablo appears in almost of Paul's letters. Genuine grace and peace are available only through a relationship with the Father through the Son. At finally, dito sa verses 8 to 10, ito pong tatlong talatang ito, babasahin ko po mga kapatid. First, I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith is being reported all over the world. God, whom I serve in my spirit in preaching the gospel of His Son, is my witness how constantly I remember you in my prayer at all times, and I pray now, at last, by God's will, the way may be open for me to come to you. Ito pong tatlong verses na ito, kung makikita nyo at mababasa nyo, Paul gives us some insight into his prayer life. Siya po ay nagbigay ng pasasalamat sa Diyos para sa mga ibang Kristiyano at sa mga tao na becoming Christian at patuloy na sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon. He prays for other Christians and he prays that God will help him to see other Christians. Kaya sinimulan niya ito ng isang he create a bonding between himself and the believers in Rome. Kaya pinasalamatan niya at pinapurihan niya ang Panginoon para sa kanila. That praise comes not only because they have sinned,
Maaaring baka sabihin nyo, kaya lang siya nagpapasalamat, ay nagpapadala ng malalaking donation sa kanyang ministry. No. Ito po ay, siya po ay pinapurihan niya ang ating Panginoon sapagkat nakikita niya ang pananampalataya na patuloy na lumalago sa Roma. Paul does not proclaim the gospel in order to gain esteem for himself. Kaya kung titignan nyo sa kanyang panimula, all the verbs in this small portion of his letter, ang sabi niya, I thank, I serve, I remember, I pray. All of them focus on Paul's service to God and his desire for those who hear his message. As one who proclaims the good news of Jesus Christ, his desire for his readers is for them to understand God's glorious plan of salvation so that they might increase their faith. Kaya nga itong sulat ni San Pablo sa mga Roma, sa Roma 1, talata 1 ay nagpapakita lamang na ang pinakasentro ng kanyang horizon ni San Pablo ay si Jesus Christ lamang. Kaya nabanggit ko po kanina na bakit po ito ang sentro ng kanyang horizon sa kanyang pagtuturo, sapagkat Jesus is the provided one, Jesus is the powerful one, Jesus is the pure one, and Jesus Jesus is the pure one. Yun po ang pang-apat, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa susunod na linggo sa ating pag-aralan, subaybayan niyo po ang susunod na mga talata na bibigyan ng pag-aaral. Magsisimula din naman yan sa talata 11 hanggang 20. Patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon sa kaligtasan nating tinamo at patuloy nating i-preserve yung binigay niyang kaligtasan sa atin. Patuloy tayong manalangin at patuloy nating ipanalangin ng iba na makamit nila ang kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoong Jesucristo. At ito'y mangyayari lamang kapag ginawa natin ang ating responsibility na maipahayag ang kanyang mabuting balita na sinasabi ni San Pablo sa atin dito sa Roma 1. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. 2 Timothy 2:2 Hallelujah. 2 Timothy